Hi guys, kumusta kayo? May nag-comment pala sa video ko ba na kung tips. Sorry. Yung buhok ko. Nag-ano kasi ako dito, nagtumpi ng mga nilaban ko. May nag-comment pala sa video ko na kailangan na nag-message siya sa akin kaya lang hindi ko siya nag-comment siya tapos hindi ko siya na-replyan agad. Sabi niya, interview daw niya sa visa ngayong April 2026. Ano daw yung tips ko kung ano daw yung itatanong sa German Embassy. Ang itatanong sa case ko dati, no, sa case ko dati, ang tinanong lang naman sa akin is ano daw pangalan ng mother-in-law ko. Yun lang nung tinanong sa akin. So dapat dapat tanungin niyo yung mga asawa niyo, mga asawa niyo ha, kung baka nagkasal lang kayo tapos hindi mo na itanong kung ano ang pangalan ng mother-in-law o the father-in-law niyo, no? Or baka nakalimutan niyo. Kaya dapat tandaan niyo 'yan kasi baka naman yun yung itatanong sa inyo, 'di ba? Depende kasi yan case to case, merong basta iba-iba yung mga tanong kasi yung pag file ko talaga ng German ng spousal visa, family reunion visa, Aishman, family reunion visa is kumpleto po yung requirements ko. Saka meron din ako mga supporting documents. Kung hindi man klaro yung ako yung yung NSO ko, meron akong supporting documents galing sa LCR, yung sa registrar ba. Kaya magdala kayo ng mga extra document para if ever meron silang mga hindi naintindihan o hindi nila maklaro, at least meron kayo mga supporting documents. Tapos ano lang, be on yourself. You need to be confident talaga sa interview. Dapat syempre kaba meron, pero isipin nyo na lang na I need to do this one kasi kailangan kong puntahan ng aking asawa sa Germany, kailangan na naming mag together, 'di ba? Pero kahit nasa Germany na kayo guys, it will be 14 years together with my husband dito sa Europa. There will be always an adjustment talaga. Meron talagang marami pa kayong mga pagdaanan, especially sa culture, no? As in, sa, meron na ngang time na gusto mo nang mag-give up, 'di ba? Meron din, makaka-feel ka din ng ganyan. Depende din kasi, pero I feel like that sometimes na I want to give up, or meron talagang time na napapagod ka na kasi parang ganun ba? Pero if you put God in the center of your relationship, then you will start again, and you will forgive, or you will, basta wala lang talagang mga third party, mga ganong emotional. Magbaon kayo ng maraming pasensya dito sa Germany guys kasi iba talaga dito talaga, as in, hindi ko masabi lahat na, pero lalo na dito pag winter, maraming mga tao dito o maraming mga kababayan natin na nade-depress dahil sa weather. Kaya ako naman, ang ginagawa ko pag winter yung lalo na ako, anak ako ng anak, syempre, stress yun sa katawan, emotionally, physically, is very, very stress. Pero if syempre, you love your children, you love your family, wala talagang imposible. Tapos, marami din ako mga nakilala dito for 10 years, magte 10 years na ako pala dito ngayong April, sa awa ng Diyos. Marami din ako mga nakilala dito na hindi nag-work out yung relationship nila, meron silang mga anak, ganun. Pero, ang advice ko lang, no, hindi naman talaga ako expert, pero ang advice ko lang, if ever it will come na kailangan nyo, mayroon naman talaga mag-give up. One of you talaga, like, lalo na kung medyo matagal-tagal na kayo together, na may mga anak na kayo, marami ng mga stress na nangyayari sa buhay. Ako at ang aking asawa, we choose to be together pa rin. Parang nasa inyo kasi yung dalawa, marami din dito kasi pag mga mag-aaway dito, tapos emotional kalaban, meron din naman silang mga
na tumutulong sa'yo, like sa mental health mo, tapos tutulungan din kanila kung paano mo ma-build yung family mo, kung ikaw na lang mag-isa, parang ganun. Pero as long as kaya, as long as as long as nagkaintindihan kayo, walang third party, then you choose to be together pa rin. Kasi mahirap dito mag-isa, mahirap mag-isa sa Europa kung gusto mo lang mag-single o gano'n, single mama, tapos may mga anak, mahirap talaga siya, guys. Kasi lalo na dito sa kanilang banda, termin, appointment dito, appointment dyan, ang gano'n, marami. Kailangan mo talaga yung asawa mo kaya nga nag-asawa tayo para meron tayong katulong sa buhay, kaakibat sa buhay. And yan, yun lang yung magdagdadrama na pala ako dito. Sinagot ko lang yung tanong ni mo, sis. Tingnan mo na lang tong video ko, sis. Thank you so much. Kung may mga katanungan ka pa, sis, o may mga ka pa, mag-comment ka lang dyan. O message mo na lang ako, binigyan na kita ng Facebook, na? Sige, yun lang yun, guys. Ciao, ciao. Ikmusno ka. Kailangan ko pang tapusin yung mga ginagawa ko dito. Nagtutumpi ako kay in eine Stunde, nandito na yung mga anak ko. Sige na, cheers, cheers. Amping kanunay.